Mabuhay everyone! Welcome to the Talks on DepEd. I am your interviewer for today, Ms. Lovely Villaluz from Bachelor of Physical Education 2A. And now, let us welcome our guest, Mr. Emerson Galensoga. Our athlete at BPSU Arani campus. How are you today, Mr. Emer? Could you please tell us about yourself? My name is Emerson C. Galinsoga, 21 years old from Miray Kataning, Balanga City, Bataan. Student athlete, member po ng Bataan Peninsula State University Athletics Stallion, long distance runner. Kaagaling ko lang po sa SQA 2024. Yun na. We have here some questions to know more about you, Mr. Emer. Are you ready to answer? Opo. Mr. Emer, we would like to know how you became interested in running. Una po, elementary pa lang po ako, naaya na po ako ng mga kaibigan ko sa pagtakbo. Hanggang sa mas dumali po yung interest ko po sa running nung high school. Pero mas na-motivate po nung college kasi mas marami po ako nakilala sa kumbaga mas nade-develop po dito sa college yung nakapasok po kay coach siya doon. What motivates you to keep pushing yourself in running pursuits? Una po, namomotivate po ako sa goal ko po. Kasi gusto ko po makakuha ng gold medal sa makasunod sa mga idol ko po. Kagaya po nila Bole. Ganyan. Tapos yung mga katulad po ng ibang mga player na kumukuha ng gold sa makapasok po ng national. Thank you, and of course, to know more about you, what has been your most memorable race so far and why? Saka yung pinaka-memorable po ay yung sa Tarlac po, Milo Marathon, Tarlac Lake noong 2023. Kasi ayun po yung pinaka-mahirap na pinagdaanan ko kasi kulang sa financial ganun. Tapos parang ayoko na lumaro kasi iniisip ko maraming kalaban na malalakas. Iniisip ko kahit top 9 ganun, makapasok sa top 9 pero para bang nagkaroon ako ng adrenaline tapos nagawa ko makapasok sa podium for second. Dun po sa nabanggit niya na kakulangan sa financial, paano niyo po naitawid yun? Bali ginawa ko nanghiram ako sa mga kaibigan ko. Tapos yung motor guide wala sa condition, tinravel namin. Tapos kumbaga yung budget namin papunta lang doon pero yung pauwi din namin. Financial na naman eh. Gagamitin ko sana sa tournament. Uy, ano ka ba? Magkano ba yung kailangan mo? Papahiram kita. Di nga. Oo naman, magkano ba? Ano problema nyo? Eto, kailangan ko ng pera. Huwag kayo mag-alala, papayaramin ka namin. Talaga ba? Maliit na bagay lang yun, mga ganyan. Magkano ba? Magkahati-hatian natin yan para sa competition nyo. Salamat Babalik ko na ito pagkatapos ng tournament namin. Kung ano problema yun, o tara na, sabi-sabi na tayo ng bus. Tara. Siyempre naman. Your next question is, who is your biggest inspiration or role model in the running? Yung teammates po namin na si Andrew Bolen at si Coach Adan. Kasi si Coach Adan, kumbaga minomotivate niya po na pinapalakas niya po yung loob ko. Tapos yung sinusundan ko po na runner, si Bolen po kasi kumbaga nagawa niya po eh. Feeling ko kaya ko rin naman po yung nagagawa niya sa susunod. Si Bolen po is taga-Orani, local or Taga po. Tawag niya ito, taga main campus. Siya po yung nag-gold ng national saka nag-gold ng 800 meters sa 1,500 meters ng national. For my last question, Mr. Emer, how do you balance academics and athletics as a student athlete? Ginagawa po sa madaling araw training, tapos sa maghapon pasok po, tapos sa gabi sundot po ng training. Ganun lang po madalas. Tapos pag Sabado nito, pag may panaran po. Ito ba yun? Ano ba, mag-training ako yan? Oo
Ano pala? Una na kami. Sige, Sige, ingat. Good day everyone! Good day BPSU Orani Campus. And nandito ako ngayon kasama si Mr. Emerson and nandito ako para kumuha ng iba pang information and about our facts about sa kanyang pagtakbo. And first, pwede mo bang i-describe sa amin kung paano yung training or kung anong mga ginagawa mo, preparation bago ka maglaro? Madalas ang ginagawa po, pag halimbawa, umabot po tayo ng may 3 months na preparation po. Madalas po ang ginagawa ko pong routine sa kada linggo, long run po ganyan. Tapos kada linggo may dalawang interval speed, gano'n. Tapos hanggang sa pagdating po ng siguro last 10 days, ganyan, umaga tapo na po ang training. Grabe, parang pinakinggan ko pa lang yung training niya is napagod na ako. So, kasunod dito is, paano mo na-handle or yung paano mo napapasok yung training mo or kung nagte-training ka pa, baka pag may injuries ka, ganyan. Madalas po, kunyari, halimbawa po, madalas po sa na-injury sa akin, paa. Ang ginagawa po kung injury po yung paa ko, pinapahinga ko po yung paa ko, tapos yung upper body ko po yung pinapalas ko, tapos yung core ko. Tapos legs po. Pero yung paa po, hindi ko masyadong tinatakbo. Parang, mas important na talaga yung pag-rest, no? Opo. So, lastly, and gaano ka-importante sa'yo yung nutrition pagdating dito sa pagtakbo? Sa akin po, importante po, lalo na po pag malapit na po yung dapat. Talagang iwas na po sa, halimbawa, soft drinks. Pero minsan nakatingin po ako nakalak, pero occasional lang po. Kaso, hindi po yung madalas, pero kunyari, halimbawa, 3 months, may pinaganda na ako 3 months. Iwas na po sa mga, boys talk, mga ganyan. Parang, for the boys. Iwas na po dyan. Pero mga 3 months na gano'n pa yun. Kumbaga okay lang mag-happy-happy. Opo, pagyari po siguro ang laban, ganyan. Pero madalas, iwas kape, iwas soft drink. Ganyan, tapos tamang kain po ng Healthy Opo. food. Ayan. So, maraming salamat, Mr. Emerson. Hello, Mr. Emerson. I'm Adeline Singa from the Bed 2A. So first of all, I want to thank you for sharing your inspirational stories with us. So earlier during your interview with my co-interviewer, you talk about kung paano nagsimula yung career mo in sports. So pwede mo bang ma-share sa amin kung ano yung mga challenges, pinakamahirap na challenges na naranasan mo during your early years in sports and ano yung mga natutunan mo mula rin? yung pinakamahirap po kasi sa akin, para sa akin, na talaga yung financial yung talaga yung pinakamahirap. Tapos, pangalawa na rin po dun yung siguro yung mga injury, tapos yung family po nung una. Kasi yung unang pasok ko po sa pagtakbo, parang hindi po sila hindi po ganong supportive kasi ang gawa nga po na galing po sa nagsisimula pa lang po kasi talagang yung mga kalaban mo talaga pala mo sobrang nalas talaga, hindi ka po talaga kumbaga pag nagsisimula ka, naghahabol ka po talaga sa mga kalaban mo. Siguro inisip po ng mga magulang ko nung una, para nagsasayang lang ako gano'n. Tapos kailangan talaga kailangan mo talaga maghabol, kailangan siguro mula siguro alas 6 ng umaga, sasama ko sa mga mas malalakas sa akin na tumatakbo. Tapos abutin ng mga alas 6. Kaya yung una, iniisip ko sa akin ng mga magulang ko nun, nagbubulakbol, kaya man nag-a-addict, ganyan. Mano po, tay? Uy, dito ko na pala. Mano po, nay? Oh, Emar, nag-training ka na naman. Baka naman napapabayaan mo na yung pag-aaral mo niyan. Wait lang po, nay. Baba ko lang po yung mga gamit ko. Bali, nahirapan po ako sa part na kailangan ko patunayan sa magulang ko na
kailangan na may mararating ako sa pagtakbo ko. Kasi nung unang sali ko po sa sa sports na to, parang ang hirap po kasi puro gastos, puro talo ganun. Hanggang sa tumagal po, nakapasok po ako ng high school. Mas lumalim po kasi yung pagtingin ko sa pagtakbo kasi dumadami po yung kaibigan ko. Tapos nakikita ko yung mga kaibigan ko nananalo, kumikita sila. Tapos pangalawa kasi yung talaga yung gamit financial. Tapos yung mga gamit kagaya ng sapatos kasi sapatos ko talaga mahal. Yung paano ka bibili, ganun. Yung baon ko nun 50, 100 sa isang araw. Ganun. Kumbaga, yung kailangan mo lumakas ng panahon na yun para maabili ka ng gusto mo para mapatunayan mo sa magulang mo na may mararating ka sa pagtakbo. Para isipin nila na hindi ka naliligaw ng landas. Hindi ka bumibisyo. Ganyan po. Pero ngayon naman, kamusta yung relasyon mo sa magulang mo? Parang okay na ba sila na naging runner ka? Sa ngayon po, okay naman na po kasi napapahita ko naman na po sa kanila na may nagbubunga naman po yung paghihirap ko. Saka ito may nakikita po sila, nananalo po ako, tapos may mga natutulungan din po ang mga kapwa ko na nagsisimula lang din. Kagaya ng mga elementary pa lang sa lugar po namin. So, Mr. Emerson, yung mga time na walang naniniwala sa'yo, how did you handle a time when you felt like giving up and what kept you on going? Sa akin yung goal to ho talaga Iba po talaga na nakikita mo yung mga kasama mo na may nakukuha tapos kumbaga nasa isip ko kasi lagi na kaya naman nila ba't di ko kaya. Nasa isip ko, saka inisip ko yung mga alabang ko rin na siyempre manalakas sila. Kaya siguro sila manalakas kasi pinagdadaanan nila to. Kailangan pagdaanan ko rin, saka dapat matiisan ko para mahigit ako sila. Ganun lang po lagi nasa isip. Namomotivate po sa mga kasama ko, sa mga kalaban ko. Kumbaga kasi iniisip ko kasi kaya po nila nagagawa na siyempre mauna, manalo. Kaya mas malakas sila sa akin kasi mas malala po yung pinagdadaanan nila sa akin. Kumbaga, mas matindi po yung dinanas nila na training, ganyan. Kaya wala po akong wala po ako sa lugar para sabi na di ko to kaya. Pagod na ako. Kumbaga, kung gusto ko mahigitan sila, dapat mas higitan ko yung paghihirap na dinanas nila. Ayun lang po. So, Mr. Emerson, kung makakausap mo yung batang ikaw, what advice would you give to your younger self na maaari rin na makatulong or makamotivate sa mga aspiring athlete katulad mo? Para sa batang ako, tama lang yung landas na tinatahak mo. Medyo konting sipag ka lang kasi sobrang lalakas ng mga kalaban dito. Ang buhay ay isang parang malaking laro. Minsan tayo nagwawagi, o kaya naman minsan tayo nabibigo. Pero ang mahalaga, meron tayong napupulot na aral mula dito na ating magiging gabay tungo sa pagkamit ng ating pagbuhay. Ako po si Emerson C. Galinsoga ng Bises FSC, DPSU Athletic Stallion. Don't dream of winning, trade for it. Kung gusto mo manalo, kailangan paghirapan mo. Cause everything is never as it seems. When I fall asleep, I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Lunes hanggang Sabado, puro na lang trabaho at pagsapit ng linggo. Kailangan may negosyo, maganap na racket. At bakit? Para laging may laman ng aking wallet. Ang pangit ng laging nakasabit. Bitin sa hangin ang bukas pag walang makain. Wag na akong tanungin kung may bigas. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid? The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself,